Mga kaedad, subscribe pud mo sa kuha ba kay aron maka kontra sa mga bagong balita. Robin Barros 4223. Subscribe pud mo ha. Kayo po'y matitino, mararangal, honest, yung miyembro ng Technical Working Group. Subalit kinakailangan ko lang hingin ito bilang proseso sa aming pagbubuo ng kasong kriminal. Laban dyan sa kung sino man yung mga nakialam dito sa ating budget sapagkat hindi ko katanggap-tanggap na 6.325 trillion pesos na pera nating mga Pilipino ay pinaglalaroan lamang ng ilang elitist at korap na politiko. At bukod po dyan, sumulat din po tayo. Yung sa House po ay natanggap ito kahapon ng 11 o'clock ng umaga. At yung doon naman po sa Senate Secretary, kay Senate Secretary Renato Bantog Jr., sumulat din po tayo na humihingi din po ng mga pangalan, ito po yan, ng mga miyembro ng Technical Working Group ng Senado at hinihingi po natin ito para naman makita rin natin sino ba yung bumubuo ng Technical Working Group ng Committee on Finance ng Senado. Dahil nga sinisisi nila yan. Natatandaan nyo yung isang senador na naghuhugas kamay, hindi raw po niya nabasa at hinayaan na lamang niya yung mga staff niya ng puno ng mga bangko. Kaya nga sabi natin, i-promote mo yung sarili mo, i-promote mo yung staff mo. Ikaw ang maging staff, sila ang maging senador. Total, hindi mo ginagawa yung sagradong mandato ng iyong tanggapan bilang senador na pahalagahan bantayan at susuriing mabuti yung pera at kaban nating mga Pilipino. Ganon din ang ating mga abogado ay nag-file po ng motion kahapon at kanina dyan po sa Korte Suprema. Hinihingi po ng ating mga abogado na makapag-issue ng subpoena duces tecum. Ano po ibig sabihin nun? Humihiling po yung ating mga abogado sa Korte Suprema na utusan ang Senado at ang Kongreso, lalo na ang Kongreso, yung mababang kapulungan, yung House of Representatives Bills and Index Service, ilabas ninyo yung enrolled bill. Sapagkat kausap ko lamang ho kanina si Congressman Sid Bungab, yung aking kapwa petitioner, at maisog na kinatawan ng 3rd District ng Davao, si Congressman Sid Bungab. Hanggang sa ngayon, ay wala pong maipakitang enrolled bill ang mababang kapulungan. Humiling na po tayo sa Korte Suprema, mag-issue ng subpoena para ilabas yung original copy ng enrolled bill. Ito po yung ating motion. Ipinail din ito kahapon. So tuloy-tuloy po yung ating kaso, hindi po natin pinababayaan ito at ating patuloy na pinasisinungalingan yung sinasabing itong usapin sa budget ay political lamang. Hindi po. Criminal po ang pinag-uusapan natin. Hinahanap natin kung sino yung maaari na nating kasuhan ng criminal case sapagkat isa pong falsification of legislative document, isa pong usurpation of legislative authority, ilan lamang po ito bukod pa sa violation of RA 319, yung tinatawag po nating anti-graft law, ang ginawa nila dito sa hindi makatarungan at unconstitutional na pagpasa ng ating 2025 budget. Binabalik ko po usapin sa budget sapagkat ito po ang tunay na issue, hindi po yung impeachment. We're going to tackle as well the impeachment. At kanina nga nagpahayag na si Vice President Inday Sara Duterte, God save the Philippines. Tama po yun, God save the Philippines at kayo po ay katulong natin sa paglalaban dito sa maanumalyang ginagawa nila sa Pilipinas. Ginanakaw po ang pera nating mga Pilipino. Hindi po natitigil dyan. Bukod sa pera at kaban ng yaman nating mga Pilipino, pati ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay nanakawin din nila. Nagyayabang ang mababang kapulungan, halos magti-300 na raw po na kongresista ang pumirma dito sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ang problema dyan sa pirma kung authenticated ba. Kasi
nakita ko yung pirma nila, isang ballpen lang ang ginagamit. Usara ka ballpen ang gigamit ba? Usara ka ballpen ang ginagamit. Tapos isang tao lang ang sumulat. Ginanakaw po ito. Yan ang dapat i-check. Lawfully wedded husband in good times and in Total chaos. Nick, what time are we expecting twins? Life is rarely a straight line. Wherever it takes you, HSBC can help. Our hotel is the best in the world. Hasta ang among congressman sa Misamis Oriental nabudol. Nabudol sa mga Romualdez Marcos mga oligarchs. Ng iilang elitistang mambabata. Nagpirma ang taon bisag kontra gusto sa iyang buot. O less than 300. 300 na elitistang mambabatas ang ninanakaw ang posisyon ng pangalawang pangulo sa 32 milyong Pilipino na malaya democratically, lawfully, legally, and constitutionally elected in the Sara to be our Vice President. So ito po ang ating kakayan. At uulitin ko, babalik ko kayo sa sentro, ang ginawa nilang impeachment case laban kay Inday Sara ay isang malaking distraction. Linalansi po tayo, linalayo sa higit na malaking usapin yung unconstitutional 2025 budget. Sabi po ni Vice President Inday Sara Duterte, sa huli, ang tagumpay ay ang sambayanang Pilipino. And I agree with her. At yung kanyang sinasabing panawagan, God save the Philippines, lahat po tayo kumilos. Lahat tayo kumilos. Nakakatawa, meron pong basihan doon yung insurrection sa impeachment sa kanya. Meron pang sedition dahil daw siya nagsalita sa isang rally na nagpapahayag ng kanyang salubin laban sa napakaraming katiwalian na ginagawa ng Marcos administration. Wala pong insurrection doon. Ang insurrection po ay may mga armadong tao na sa kalsada na nananawagang pabagsakin ang gobyerno. Meron na ho ba kayong nakitang may armas na nagrarally diyan sa kalsada na nananawagan na pabagsakin ang gobyerno? Wala rin pong sedition doon sapagkat meron na bang isang malaking kaguluhang naganap at ang sinisigaw ay patalsikin si Bongbong Marcos. Ito po yung mga elemento ng kasong insurrection at sedition. Makikita natin na talagang hindi pinag-aralan, hindi naman natin sila talaga asahan dyan. Talagang winawalang hiya po nila, linalapastangan at sinasalaula ang rule of law. They do not uphold, they do not respect, and they do not defend our Constitution. Yan naman o, ang advokasya sinusulong at hinihingi ng hakbang ng maisog. We've always been calling for the upholding, the respect, and the defense of our Constitution. Sa pin po ito ng bawat Pilipino sapagkat pera ninyo ang pinaglalaroan ng mga tiwaling mambabatas. So ito nga po, itong transmitted na yung articles of impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Bagamat ito po ay isang diversyon, nais ko lang pong ibahagi sa inyo yung aking personal na opinion bilang Pilipino, bilang abogado, bilang Pilipino. Alam mo ninyo, ang transmit nila ay yung fourth impeachment complaint. Yung pangapat, hindi ba't naririnig ninyo lagi na pagka ang impeachment ay within a period of 1 year, isa lamang ang maaaring proseso. May period po yan eh. Ano na po nangyari doon sa unang tatlong impeachment complaint? Bakit inuna yung fourth impeachment complaint? Sasabihin nila kasi nakakuha na ng higit sa 1/3. Wala po tayong debate doon. Pero titingnan po ninyo yung date. Tingnan niyo yung date kung kailan final. Tingnan ninyo yung oras kung kailan final. Certainly, absolutely, I'm sure nauna po yung complaint 1, 2, 3 bago yung 4. Bakit nauna po transmit yung pang-apat? Yan po ay paglabag doon sa constitutional process. Kinakailangan, unahin mo yung number 1.
yung number 2, yung number 3. Hindi pa po nila nadirinig yun. Hindi pa nila nadedesisyonan pagdating sa form and substance. Kaya po ako, sa aking pananaw, ay hindi po ako naniniwala na tamang proseso yung court complaint. Please subscribe. Sapagkat meron po na unang tatlong complaint. Kinakailangan muna ay kanilang tapusin at bigyan ng tamang disposisyon yung complaint 1, 2, and 3 bago ninyo talakayin yung fourth. But be that as it may, na-transmit na nga po ito sa Senado. Ang akin lamang, tinatama lang natin yung proseso. Ako'y naniniwala na hindi tamang nauna yung fourth complaint. Fourth nga pang-apat nga Anong nangyari sa complaint 1, 2, and 3? Malinaw sa ating saligang batas. Sa loob ng period of 1 year, isang impeachment complaint lamang ang tatalakayin. Meron pa hong 1, 2, 3 bago yung 4 Bakit yung 4 ang inuna? Tinalunan yung 1, 2, and 3. Nauna po sila pagdating sa oras, pagdating sa petsa. Dapat inuna ho muna yung 1, 2, and 3. Again, babalik tayo. Ito po yung malaking diversyon para mawala ang init, para mawala ang usapin dito sa maanumalyang 2025 budget. Kaya binabalik ko po ang usapin yan. Kaya Van, sir, ano pong update sa SC about the 2025 budget? Kagaya po nung nasabi ko kanina, naglabas na po ng kautusan ang Korte Suprema, inaatasan ang Senado ang mababang kapulungan at ang tanggapan ng Pangulong sumagot doon sa ating demanda laban sa constitutionality o kini-question ang constitutionality ng 2025 budget. Ito po linabas nila, I think, noong Wednesday. Naglabas po ng kautusan ng Korte Suprema, binibigyan ng non-extendable 10-day period ang Senado, ang House of Representatives at ang tanggapan ng Pangulo na sumagot doon sa ating demanda laban sa 2025 budget. At ganun nga din yung nasabi ko kanina, sumulat na po tayo sa Senate Secretary at dyan po sa Secretary General ng House of Representatives. Hinihingi po natin yung mga pangalan ng mga empleyado ng Senado at ng House of Representatives na bumubuo doon sa tinatawag na Technical Working Group o yung Technical Working Staff. Para nang sa ganun, mabuo po natin yung ating pag-build up ng kaso at masampahan na po natin yung mga pumirma ng Blancong Bicameral Conference Committee Report at kung kaninong makating kamay yung nagsulat ng mga halaga doon sa patlang o blanco na iniwanan po ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee. Pananagutin po natin yan. At sumulat na rin po tayo dito sa Korte Suprema, nag-file po ng motion ang ating mga abogado na humingi ng makapag-issue ng subpoena duces tecum. Ano po yun? Hinihiling po namin sa Korte Suprema na utusan ang House of Representatives, Bills and Index Service, ilabas ninyo yung enrolled bill kung meron. Pero base sa aking pakikipag-ugnayan kay Congressman Sigungab, si Congressman Sigungab, ulitin ko 2 beses itong naging chairman ng Committee on Appropriation, isang beses naging vice chairman ng Committee on Appropriation at naging chairman din po ito ng Committee on Ways and Means ng House of Representatives. Marunong po ito heavyweight ito pagdating sa pagpasa ng budget. Alam niya ang tamang proseso at nagkausap po kami kanina, wala hong maipakita, walang mailabas. Hindi ako mag-i-escape, Mr. Vic Rodriguez, Hindi ako mag-i-escape. I-subscribe lang ko, sir. اسم قلب العلاج لأمراض القلب بأنواعها، توسيع الشرايين التاجية المتكلسة والمعقدة، وإصلاح الصمامات وعلاج العيوب الخلقية والهيكلية. مستشفيات SMC رمز الثقة في الرعاية الصحية الرياض. Na-enrolled bill ang House of Representatives Bills and Index Service. Mahalaga yon sapagkat yung pinakita po namin sa inyo mga blanco Bicameral Conference Committee report na ratified, signed, approved, and filed doon sa House of Representatives Bills and Index Service, kinakailangan pareho sila ng enrolled bill. Pag yung enrolled bill may laman,
Kailangan may managot. Sapagkat tapos na po yung proseso. Ang gagawin na lamang doon, ipiprint na lang. Kaya hinihingi natin yung kopya ng enrolled bill na hanggang sa ngayon ay hindi nila mailabas. Kaya tumakbo na tayo muli sa Korte Suprema. Nag-request po tayo ng isang motion na mag-issue ng subpinahan na yung Bills and Index Service ng mababang kapulungan, ilabas yung enrolled bill na yan. Yan lang naman ho yan eh. Ang usapin dito simple, ilabas niyo yung enrolled bill, ibangga natin doon sa blankong BICAM report. Magkakaalaman ho yan. Ilabas ninyo yung General Appropriations Bill. Ay ito, ipakita din ninyo, matetrace po natin yan. Tama si Pangulong Duterte. Huwag ninyong paglaruan ang transaksyong gobyerno. Napakaraming papel po niya, napakaraming kopya. Hindi ninyo mape-perfecto ang inyong krimen. Ito na nga, inahabol namin kayo sa ngalan ng transparency and accountability. So yun po yung update natin. Tuloy-tuloy po tayo. Hindi tayo magbibigay ng kahit na anong espasyo sa ngalan ng transparency and accountability. The real issue here is bakit ka nagpasa ng blankong bicameral conference committee report? Yan ang ating sagutin. Yung mga pumirma dyan sa bicameral conference committee report, pinakita namin yung listahan. Senador at kongresista, si Kimbo, Stella Kimbo, ang tagal-tagal nyo na dyan sa kongreso. Ganyan ba kayo magpatakbo ng trabaho ninyo? Pumipirma kayo, nag-a-approve kayo ng isang panukalang batas na blanco. Yan ang sagutin ninyo. Hindi tayo mag-resort sa ad hominem o name calling. Hindi po tayo apektado dyan. Ang usapin dito, magpaliwanag kayo. Ilabas ninyo yung kopya ng enrolled bill. Pabalik-balik na kayo dyan sa Senado, pabalik-balik na kayo dyan sa Kongreso, nagkaugat na kayo dyan, umugat na yung inyong incompetence, nagpapasa pa rin kayo ng blankong final ratified, signed, approved, and filed bicameral conference committee report. Mahiya naman kayo sa sambayan ng Pilipino. Gampanan naman ninyo yung sinumpaang tungkulin ninyo bago kayo pumasok dyan sa trabaho bilang mambabatas. Ito ho yung usapin ngayon, itong articles of impeachment na transmitted na sa Senado, kaya alam ho ninyo, distraction malaki. Gusto nilang wag nating pag-usapan yung budget, dulo Okay. Thank you, Vic Rodriguez.